mga opisyal ng ating bansa kailangan na ng visa para sila'y makapasok sa Hong Kong. Nais daw ng ilang mambabatas. Nahinga na rin ng visa ang mga Hong Kong officials para makapasok dito sa atin sa Pilipinas. Ang hakbang na ito, kaugnay pa rin sa hindi pag-sorry ng ating gobyerno dahil sa 2010 Manila Hostage Massacre. Nakatutok si Sherry Ann Torres. Halata ang panggigigil ni Ako Bicol Representative Rodel Batocabe sa ipinataw na sanksyon ng Hong Kong government sa Pilipinas. Simula kasi sa February 5, kakailanganin ng kumuha ng visa ang mga diplomat at iba pang opisyal ng Pilipinas na papasok sa kanilang teritoryo. Ani Batocabe, ang pulisiyang ito maliwanag na pananakot o pambubuli. Oras na raw para tapatan ng Pilipinas ang pananakot na ito. Bakit takot na takot tayo? Sila mismo ay binubuli na tayo para tayo isang bata sa isang paaralan na binubuli. Then tayo rin po, i-require din natin yung mga taga Hong Kong na mga opisyal na kumuha rin sila ng visa bago pumunta ng Pilipinas. So, ito tinatawag natin principle of reciprocity, yung sinasabi naman sa Biblia, an eye for an eye, a tooth for a tooth. Ganito rin ang tingin ni Quezon City Representative Winston Castelo. I am now urging the DFA to recommend to the President that we should also take a stand na yung mga Hong Kong officials po na pupunta po sa ating bansa would also be required to get also Philippine visa. Ang bagong regulasyon na ipinatupad ng Hong Kong ganti daw sa hindi pa rin paghingi ng paumanhin ng gobyerno ng Pilipinas dahil sa naganap na 2010 Manila Hostage Crisis kung saan 7 Hong Kong nationals ang namatay. Kung si House Committee on Foreign Affairs Chairman Al Francis Bichara ang tatanungin, dapat matagal nang humingi ng paumanhin sa Hong Kong si Pangulo Aquino. Ito raw ay bilang konsiderasyon na rin sa sitwasyon ng mga OFW sa Hong Kong na pwede maapektuhan ng sigalot. Hintayin mo ba na magkaipitan sa mga workers doon sa Hong Kong? Pwede mo naman sabihin na para hindi maipit yung mga workers sa Hong Kong, I will do this for you as your leader. I can apologize. Pag hinintay mo pa, magkaipitan, malalagay ka tuloy sa alanganin. May kanya-kanya mang posisyon tungkol sa naturang issue. Wala naman daw balak ang mga naturang mambabatas na maghain na resolusyon tungkol sa naturang usapin. Mas gusto pa rin daw nilang ipasa ito sa Department of Foreign Affairs sa pag-asa na sa dakong huli, mareresolba na rin ang gusot sa pagitan ng Pilipinas at Hong Kong. Si Senadora Nancy Binay naman naniniwalang dapat ipagpatuloy ang pag-uusap ng gobyerno ng Pilipinas at Hong Kong bilang konsiderasyon sa OFWs doon. Ang nakakatakot dito, who's next? Kawawa naman yung mga kababayan natin na OFW kung madadamay sila sa yung issue nga ng Hong Kong hostage crisis. Ang Malacanang siniguro sa lahat na patuloy itong gumagawa ng hakbang para matapos na ang gusot sa pagitan ng Pilipinas at Hong Kong. Sherry Ann Torres, Nakatutok, 24 Oras.